Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Inanyayahan ko ang bawat isa na makinig at magnilay sa mensahe ng The Solid Rock. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Hesukristo, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng pag-asa, ng lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Samahan niyo ako sa pananalangin ngayong umaga, mga kapatid. Aming makapangyarihang Diyos at mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa araw na ito at sa pagkakataong kami ay lumalapit sa iyong presensya. Panginoong Hesus, itinataas mo namin sa iyo ang aming mga guro at mga administradors. Salamat po sa kanilang buhay na inialay sa pagtuturo, sa paggabay at sa paghubog sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Bigyan mo po sila ng karunungan, pasensya at lakas sa araw-araw nilang gawain. Naway mapuno sila ng malasakit at pag-unawa sa bawat estudyanteng kanilang tinuturuan at pinangangalagaan. Panginoong Hesus, sa gitna ng pagod, stress, at mabibigat na responsibilidad, palakasin mo po sila. Bigyan mo sila ng kapayapaan ng isip at kagalakan sa kanilang paglilingkod. Gabayan mo rin po ang mga administradors upang makagawa sila ng tamang desisyon para sa ikabubuti ng buong institusyon. Naway pairalin ang katapatan, katarungan at pagkakaisa sa kalahat ng kanilang ginagawa. Ingatan mo rin po ang kanilang kalusugan at ang kanilang mga pamilya. Patuloy mo silang pagpalain at gamitin bilang instrumento ng kaalaman, pag-asa at pagbabago. Maraming salamat po sa kanilang buhay at sakripisyo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Bagong Tipan, sa Mateo, Kabanata 8, talatang 23 hanggang 27. Ito po ang sinasabi. Pagkasakay niya sa isang bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Narito, nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa lawa. Ang bangka ay natatabunan ng malalakas na alon. Ngunit, si Jesus ay natutulog. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at ginising siya.
Sinabi nila, Panginoon, iligtas mo kami, napapahamak kami. Sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo natatakot? O kayong maliliit ang pananampalataya? Nang magkagayon, bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang mga alon. At nagkaroon ng isang malaking katahimikan. Ngunit, ang mga lalaki ay namangha at nagsabi, anong uri ng tao ito na maging ang mga hangin at dagat ay tumatalima sa kanya? Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kapatid, o kay Kristo. Ang Mateo 8, talatang 23 hanggang 27. Makikita natin ang isang makapangyarihang tagpo kung saan si Jesus Christ at ang kanyang mga alagad ay nasa bangka habang tinatawid ang lawa. Biglang dumating ang isang malakas na bagyo. Ang alon ay humahampas sa bangka at tila sila ay malulunod na. Sa gitna ng kaguluhan, mga kapatid, si Jesus ay natutulog. Natutulog si Jesus. Samantalang, ang mga alagad ay puno ng takot at pangamba. Sa kanilang takot, ginising nila si Jesus at sumigaw, Panginoon, iligtas mo kami. Malulunod na kami. Ipinapakita nito kung gaano kadalas na kapag tayo ay nahaharap sa matinding pagsubok, mabilis tayong pangunahan ng takot, mga kapatid, di ba? Mabilis tayong pangunahan ng takot kaysa pananampalataya. Kahit kasama nila si Jesus, mga kapatid, nakalimutan nilang siya ay may kapangyarihan sa lahat, pati sa kalikasan. Sinagot sila ni Jesus, bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Pagkatapos, sinaway niya ang hangin at ang dagat at agad na tumahimik ang lahat. Ang dating malakas na bagyo ay napalitan ng katahimikan. Dito namangha ang mga alagad at napatanong, anong klaseng tao ito? Kahit ang hangin at dagat ay sumunod sa kanya. Mga kapatid ko kay Kristo, kung ikaw man ay nakikinig, ang mensaheng ito ay isang paalala sa atin na sa bawat bagyo, sa bawat bagyo ng ating buhay, ito man ay problema, mga pagsubok o karamdaman o pangamba, mga kapatid, tandaan natin ito. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng mga pagsubok, problema o bagyo sa ating buhay. Maaring tila tahimik ang Diyos sa gitna ng ating pinagdaraanan, Ngunit, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na
wala siya o hindi siya kumikilos. Tulad ni Jesus sa bangka, di ba? Siya ay kasama natin sa bawat sandali ng ating mga buhay. Tinatawag tayo ng talatang ito na palakasin ang ating pananampalataya. Sa halip na magpadala sa takot, no, mga kapatid, matuto tayong magtiwala sa kapangyarihan at presensya ng Diyos. Sapagkat sa isang salita lamang niya, mga kapatid, kayang patahimikin anumang unos sa ating buhay. Tayo pa, mga kapatid, ay nakaharap sa isang malaking pagsubok sa ating bansa. Ang agarang pagtaas ng gasolina. Di ba? Isang pagsubok sa atin yan dahil kapag yun ay tumaas, marami po itong naapektuhan. Para po itong isang ang tawag doon, no? Kapag ito'y tumaas, lahat pati ang ating mga basic commodities. Pero ang pangako ng Diyos, tandaan natin mga kapatid, kasama natin siya. Hindi niya tayo iwanan man o pababayaan man. Lalong-lalo na ang pananampalataya mo sa Kanya, kapatid. Tandaan natin yan. Siya ay laging nariyan. Hinahango niya tayo sa kahirapan. Mga kapatid, sa huli, ang Mateo, Kabanata 8, talatang 23 hanggang 27 ay hindi lamang kwento ng pagpapatahimik ng bagyo, kundi kwento ng pag-anyaya sa atin na magtiwala ng lubos kay Jesus. Kapag siya ang kasama natin, may katiyakan na sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagmahal ng lahat ng mga bilihin, sa gitna ng pagmahal ng gasolina, darating ang kapayapaan. Yun ang tandaan natin, mga kapatid. Pangako niya sa atin yan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na ikaw ay kasama namin sa bawat bagyo ng aming mga buhay. Sa mga sandaling kami ay natatakot, O Diyos, at nanghihina, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan at pagmamahal. Panginoong Hesus, ikaw na nagpatahimik ng hangin at dagat, hinihiling namin na patahimikin mo rin ang aming mga puso sa takot at pangamba. Bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya upang hindi kami mag-aalinlangan sa gitna ng mga pagsubok. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng aming dinadala, ang aming mga problema, mga alalahanin at pangarap. Naway maranasan namin ang iyong kapayapaan na higit sa anumang kaguluhan sa mundo. Sa aming pagninilay at pagpapatuloy sa aming mga gawain, samahan mo kami at patatagin ang aming loob. Naway maging liwanag ka sa aming landas at sandigan sa bawat araw. Ito ang aming dalangin na may pusong nagpapasalamat at nagtitiwala sa aming Diyos na tagapagligtas. Amen.